Palahaw ng isang sanggol ang nagpabalikwas sa mahimbing na natutulog na binata. Inabot siya ng madaling araw sa bar. Doon niya inubos ang oras matapos matuklasan ang panluloko ng nobya. Masakit na malamang ang babaeng pinag-alayan niya ng puso't kaluluwa sa loob ng mahigit 2 taon ay nakikipaglaro ng apoy sa matalik ng kaibigan at kasosyo na rin sa negosyo. Kung hindi lamang siya nakapagtimpi ay baka hawak niya ng makakapal na rehas ngayon. Ayaw niyang dungisan ng dugo ang kamay niya. Kaya't kahit na sobra ang galit na nararamdaman niya, mas pinili niyang tahimik na lamang na tumalikod. Dang it! Kailan pa nagkaroon ng tiyanak dito sa village? Kunot noong palatak ni Steve matapos matunghayan ng batang nasa labas ng kanyang bahay. Partikular sa labas ng kanyang pinto. Nakabusal ang buo nitong kamay sa maliit nitong bibig. Halata ang gutom dito dahil walang patid ang pagsipsip nito sa maliit nitong kamay. Sino naman ang mga walang pusong magulang ang basta na lang mangiiwan ng kanilang sanggol na anak sa labas ng ganito kalamig na panahon? Mga irresponsable. Alam lamang ang sarap at kapag may bunga na ipamimigay na parang tuta. Sapo ang noong sambit niya pa, tsaka niling ang paligid. Walang ibang tao sa labas dahil masyado pang maaga. Lumuhod siya upang siyasatin ng sanggol hanggang sa makuha ng isang nakatubing papel ang atensyon niya. Kinuha niya yun at binasa. Kuya Steve, sorry. Ito ang una kong masasabi dito sa sulat. Sorry po kasi. Ibibigay ko po sa iyo ang responsibilidad na dapat ay akin. Hindi siya pinanindigan ng kanyang ama. Itatakwil ako nila mama at dad kapag nalaman nila ito. Hindi ko pa siya kayang buhayin. Ayoko siyang ipalaglag katulad ng utos sa akin ng lalaking nakabuntis sa akin. Dahil hindi ko kayang kitilin ang buhay ng sarili kong anak. Mas kakayanin ko pang ipamagay siya sa sarili kong kadugo kesang pagkaitan siya ng buhay. I'm so sorry kuya. Nagpadala ako sa tukso. Nadarang ako ng apoy. Pakiusap, ilihim mo ito. Angkinin mo ang anak ko. Hindi ako magdaramdam sa iyo kapag dumating ang panahong ipagkait mo siya sa akin. Dahil inabandon ako siya. I love my child with all my heart. It's just that I can't stand beside him. Hindi ko po siya kayang ipaglaban. Mahina ako. I can't be his mother. I'm just 16. Bigla niyang naihilamos ang mukha. Hindi niya inaasahang mangyayari to sa pinsang si Aurora. Kilala niya ito bilang mahinhin at matalinong babae. Hindi ito magaslaw kaya't papaanong humantong to sa ganito. Kilala niya rin ang tiyuhin na siyang ama ni Aurora. Tsak niyang itatakwil talaga nitong anak. Mabait ang kanyang tiyuhin, ngunit nagiging matigas ang puso nito kapag sinuwayang mahigpit nitong bilin. Dumagdag ka pa sa iisipin ko. Ay! Ngunit huwag ka mag-alala dahil aalagaan kita. Hindi kita aabandonahin katulad ng ginawa nila sa'yo. Come, I am now your daddy. Maghahanap tayo ng makakatulong upang alagaan at mabantayan ka kapag nasa kumpanya ako. Hindi kasi pwedeng gugulin ko ang buong oras ko sa'yo dahil babagsak ang kumpanyang pinamana sa akin ni Dad. Mahinahong pagkausap niya sa munti na kumakawag-kawag. Gustong magpabuhat sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang ngumiti ang sanggol sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuhat at ikinulong sa bisig. Rafael ang ibinigay na pangalan dito ng ina. Hinaplos niya ng hinlalaki ang malambot at maliliit nitong pisngi. Tsaka pinataka ng magaang na halik ang noon nito. Padala ka ba ng langit? Para kasing nilipad ng hangin yung kirot na idinulot ng manlolokong babae na yun. Siguro, kaya hinayaan ng tadhana na mangyari ito ay dahil tadhana ako talagang maging binatang ama. Nakangiting pagkausap niya sa sanggol na itinuturing niya ng kanya. Marahan niyang pinisil ang pisngi ng munti bago ito ipasok sa loob ng bahay niya. Siya lamang ang naroroon. Ayaw niya kasi nang meron siyang kasama na ibang tao sa bahay. Isa pa'y kaya niyang mabuhay at gumalaw ng walang alipores. Inihiga niya ang munti sa gitna ng kanyang kama. Binalot ito ng kumot, tsaka tinapik-tapik hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Kinuha niya ang cellphone at bumili online ng mga kailangan ng sanggol. Tsupon, gatas, mga damit at iba pa.
Hindi niya naman kasi ito maaaring iwan sa bahay niya para lang bumili ng lahat ng pangangailangan nito. Kaya minabuti niya na lamang na mamili online. Sunod niyang kinontak ang sekretarya. Melissa, i-reschedule mo bukas ang lahat ng magiging appointment at meetings ko para sa araw na ito dahil meron akong importanteng gagawin. And please, pakihanap ako ng babysitter ASAP. Make sure na wala kang pagsasabihan ng utos kong ito sa'yo nang hindi ka mawala ng trabaho. Yun lang, at ibinaba niya ng linya. Bagaman nagtataka ang sekretarya ni Steve, ay sinunod pa rin ito ang utos ng CEO. Saktong-sakto, meron tong kaibigan na kauuwi lamang ng bansa. OFW ang kaibigan nito at natapos na ang kontrata doon, kaya't mas piniling umuwi kesa mag-extend pa dahil wala na rin naman ang dahilan ng pagsusumikap ng kaibigan doon. Nangapit bahay na kasi ang nobyo nito at mas piniling piliin ang pansamantalang kasiyahan kesa ang pangmatagalan. Caroline, may trabahong naghihintay sa'yo. Babysitter. Galante ang boss kong yun. Huwag mo nang tanggihan, please lang girl. Dahil mawawalan ako ng trabaho. Isisend ko sa'yo yung address ha. Sunod-sunod nitong sabi matapos sagutin ng kaibigan ang tawag niya. Ha? Teka lang, sandali lang naman, may jet lag pa nga ako eh. Pwede bang bukas na lang? Kagigising lamang ni Caroline. Nabibigla siya sa trabahong inaalok ni Melissa. On the spot naman kasi kung mag-alok to. Ni walang paabiso. Mugto pa man din ang mga mata niya dahil sa walang patid na pagluha niya kagabi. Hindi niya kasi matanggap na sa loob ng 3 taong pagtatrabaho niya sa ibang bansa, ay wala man lang naipundar ang dati niyang kasintahan na pinangakuan siyang pakakasalan. Kaya siya nakipagsapalaran sa Canada bilang housekeeper ay dahil sa plano nilang kasal. Masakit dahil yung lahat ng perang ipinapadala niya ay ginagamit lamang ng dating nobyo na si Wilfred sa kasalukuyang nobya nito. Siya'y nagpapakahirap habang walang hiyang lalaki. Nagpapakasarap kasama ang bago nito. Ang rason pa sa kanya ay may pangangailangan nito na hindi niya maibigay-bigay. Walang kwentang tao. Walang kwentang lalaki. Karma ng bahala dito. Hindi kasi pwede. Asap daw eh. Pasensya ka na, friend. Nakokonsensyang saad nito. Napabuntong hininga naman siya. Ay, ikaw talaga. Kung hindi lang kita kaibigan at kung wala lang akong tinatanaw na utang na loob sa'yo, hindi talaga ako papayag. Anya, tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang kaibigang nasa kabilang linya. Salamat, Carolina. Ibababa ko na ha. Nang maisend ko na sa'yo ang eksaktong lokasyon. Bye na, Carol. Thank you ulit. Masayang paalam nito habang siya'y panayang buga ng hangin dahil gusto niya pa sanang ipahinga ang pagod na katawan. Makalipas lamang ilang segundo ay natanggap niya ng address ng village kung saan mag-aalaga siya ng bagong silang na sanggol. Newborn? Hindi ba dapat nanay ang mag-aalaga? Bakit pa kailangan ng babysitter gayong kayang-kaya naman ng nanay ang pag-aalaga sa anak niya? Katulong ng nanay siguro pwede pa. Takang sambit niya habang binabasa ang impormasyong ipinasa sa kanya ni Melissa. Baka cesarean yung nanay kaya kailangan ng babysitter. Pangungumbinsin niya sa sarili. Umalis na siya sa ibabaw ng kama. Siya inayos sa mga dadaling gamit. Naligo na rin muna siya at kumain bago umalis sa inuupahang kwarto. Mas maigi na rin to nang hindi ako mabaliw sa kakaisip ng mga masalimuot na nangyari. Lord, gabayan niyo po ako. Please po, huwag niyo na pong papalapitin sa akin ng mga abusadong tao. Dalhin niyo po ako sa mga mabubuti nang sa ganun ay manumbalot ng dating sigla ng buhay ko. Pikit matang usal niya habang sakay ng binok na grab. 1 oras din ang inabot bago niya marating ang village. Kumatok siya sa bahay. Sigurado niyang yun ang bahay ng magiging amo dahil katulad yun ang nasa larawang ipinadala sa kanya ng kaibigan. Tao po, ako po yung tinawagan ni Melissa na magiging babysitter. Nilakasan niya ang kanyang boses habang kinakatok ang pinto ng malaking bahay. Nang sa ganun ay marinig agad siya ng tao sa loob. Napatayo siya ng tuwid nang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanyang simpatikong lalaki. Wala siyang ni isang makita na kapintasan dito. Perpekto ito kung isa sa larawan, ngunit tila ba meron ditong kakaiba. Masyadong seryoso.
ni hindi niya mabasa ang nakaukit na emosyon sa magagandang pares sa mga mata nito. Good morning, sir. Ako po si Caroline, kaibigan ni Melissa at... Pumasok ka. Malamig nitong sabi bago siya talikuran. Napamaang naman siya dahil sa naging asal ng lalaki. Walang modo. Nagpapakilala pa yung tao eh. Bubulong-bulong niyang sambit bago dito sumunod. Hindi na sa kanya nakakamanghang ganito kalaking mga bahay dahil marami na siyang nalinisang bahay sa Canada. Ang iba pa nga'y mansyon kaya't normal na lamang para sa kanya ang disenyo at lawak ng bahay ng masungit na lalaki. Huminto sila sa tapat ng natutulog na sanggol. Napangiti siya dahil napakaganda ng sanggol na babae. Ang puti-puti nito. Mapupula rin ang mga labi nito. Ang ganda po ng baby niyo, sir. Mana po siguro siya sa mami niya. Hindi niya mapigilang hindi purihin ang kagandahan ng munti. Mahabang kwento ngunit paiiksiin ko. Hindi ako ang biological father ni Rafaela. Huwag mo nang hanapin ang nanay dahil wala. Strict yun itong sabi. Kung wala, saan siya lumabas? Curious lang, sir. Pwede naman po sigurong malaman dahil magiging tagapag-alaga ako nitong cute na si Rafaela. Saad niyang ikinabuntong hininga ng lalaki. I'm Steve Samonte. Tiyuhin niya ako. Ang mami niya ay 16 pa lang. Strikto ang mga magulang ng pinsan kong iyon. Hindi nila matatanggap ang sanggol lalo't walang ama. Kaya sa akin naisip na ipagkatiwala. O mas tamang sabihin na ibigay. Kaya rin kita kinuha dahil wala akong alam sa pag-aalaga ng sanggol. May kumpanya rin akong pinamamahalaan. Kaya't hindi maaaring pumirmi lang ako dito at mag-alaga ng bata. Anito. Alam niyang labag sa loob nitong ikwento sa kanyang tungkol sa sanggol at sa tunay nitong ina. Nakakalungkot lamang dahil merong isang munti na nabuo nang wala sa plano. Sanggol na matapos mabuhay ay ipamimigay dahil takot sa responsibilidad at sa kapalit ng hindi pinag-iisipang desisyon. Hindi ko alam ang irere-react ko kasi wala naman akong karapatan at wala ako sa posisyon para magbigay ng komento. Basta ang maipapangako ko na lang, aalagaan at mamahalin ko itong maganda at cute niyong pamangkin. Makakaasa po kayo sa akin, sir. Hindi ko pababayaan tong alaga ko. Mamahalin ko siya na parang sa akin siya nanggaling. Nakangiting sambit niya habang nakatuon ang mga mata sa mahimbing na natutulog na munti. Thank you. Sa kabilang kwarto ang magiging silid mo. Wala pa akong maibibigay na kwarto sa anak ko kaya sa silid mo na lang muna siya. Mas maigi na rin doon nang mabantayan mo pa rin. Kompleto na rin naman ang lahat ng kakailanganin ng anak ko. Nasa salas na lahat. Ikaw na lang ang bahala dahil meron akong kailangang asikasuhin. May mga kailangan akong lakarin ng sa ganun ay maging biological father ako ng anak ko. Ani Steve na tinanguan naman kaagad ni Caroline. Ingat po kayo, sir. Ngumiti siya kay Steve at kumaway. Tumango lamang to sa kanya bago tuluyang lumabas. Ibinalik niya ang tingin sa munti. Malungkot siyang ngumiti. Sino bang mag-aakala na ang cute at magandang gaya mo ay aabandonahin ng mga irresponsable mong mga magulang? Kung ako siguro ang ate ng mami mo, ay talagang tatalakang ko yun. Nakakaimbiran na lang kasi. Maglalaro-laro ng apoy tapos kapag tapos ng laro't nagkaroon ng bunga, tatakbuhan na. Ay nako, kakaloka ng ilang kabataan ngayon. Masyado na silang mapusok. Grabe ng adventure sa buhay Tapos kapag ganito na, ngawa-ngawa na no? Tatakbo tiyas sa ibang binuo nilang responsibilidad. Ay ano ba yan? Ang dami ko na tuloy na sabi, na-stress ako ng slight. Sandali lang muna baby Ipaghahanda kita ng gatas mo para paggising mo makadede ka na. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng munti bago lumabas. Hinanap niya kagad ang tsupon at gatas nang marating niya ang salas. At nang makuhang hinahanap ay dinala niya na yun sa lababo. Nilinisan niya na muna bago timplahan. Nang matapos ay bumalik na siya sa malawak na silid. Oy, gising ka na pala. Gutom ka na ba baby? Malambing niyang tanong na nagpalahaw sa sanggol. Ay, naku sorry baby, natakot ba kita? Natataranta niyang inalo-alo ang sanggol, ngunit hindi ito tumitigil. Ay, syunga-syunga si yaya mo baby. May gatas pala akong tinimpla para sa'yo. Heto, dede ka na. Inilapit niyang tsupon sa bibig nito.
Napabuga na lamang siya ng hangin nang maubos ng sanggol ang tinimpla niya. Hindi man lang ba nahahabag ang mga bumuo sa'yo? Gutom na gutom ka. Ay, di bali na. Nandito naman na si Yaya Caroline mo. Hindi ka na magugutom. Aarugain at mamahalin kita na parang tunay kong anak. Blessing ka para sa tito mo. At gano'n na rin sa akin. Yung lungkot sa puso ko, napapalis kapag ngumingiti ka. Sana hanggang sa paglaki mo ako pa rin ang mag-aalaga sa'yo. Ngiting pagkausap niya rito bago patakan ng magaang nahalik. Lumipas ang maghapon. Napaliguan at napatulog na ni Caroline ang inaalagaan ng dumating si Steve. How is she? Hindi ka naman ba niya pinahirapan? Hindi ba siya umiyak nung umalis ako? Pagod sa kanyang tanong ng binata. Hindi sir, mabait po ang anak nyo. Ang gaan niya lang pong alagaan kasi palangiti po siya. Umiiyak lang po siya kapag gutom na at kapag puno ng diaper niya. Sagot niya. Good. Maupo ka muna't may pag-uusapan tayo. Seryosong wika nitong agad niya namang sinunod. Naupo siya sa single sofa katapat ng inuupuan nito. Ano po bang pag-uusapan natin, sir? Tanong niya. Kailangan ni Rafaela ng ina. Kailangan ko rin yun nang sa ganun ay makuha kong custody at karapatan sa bata. Ang isa pang pinoproblema ko ang pamilya ko. Alam nilang nagtapos na ang lahat sa amin ng dati kong kasintahan. Kaya't magtatanong sila kung papaanong nagkaroon ako ng isang Rafaela. Paliwanag niya. Sinadya niyang bitinin ang sinasabi upang matitigang maigi ang kaharap na dalaga. Ramdam niya ang kabutihan nito ngunit hindi siya sigurado kung sasang-ayon ba to sa iaalok niyang trabaho. Sir, parang kinakabahan naman ako sa titig niyong yan. Hindi ho ako bobo para hindi naman malaman ang ipinahihiwatig niyo. Pero kasi sir, hindi ko alam kung suitable ba ako na maging peking nanay ni Rafaela. Higit sa lahat, peke niyong partner. Dahil hindi ko po kayang magsinungaling. At lalong-lalo, hindi ko po kayang manloko ng tao. Lalo na ng mga matatanda. Iba na lang sir ang alukin niyo. Prangkahang saad niya. Okay lang sana na tumayo siyang ina ni Rafaela habang kinukuha nitong kustodiya. Pero ang magpanggap ay hindi niya kayang gawin. Caroline, please. Kailangan kong tulong mo. Babayaran kita ng 1 milyon na mahigit pa basta't pumayag ka lang. Hindi ako makapapayag na mapunta sa ibang pangangalaga ni Rafaela. Napamahal na siya sa akin eh. Anak ko na siya at responsibilidad. Please help me. Nagsusumamong pakikiusap niya. Ngayon lang siya nakiusap. 2.5 taon sila ni Sylvia ngunit ni minsan, hindi siya dito nakiusap ng kahit ano paman. Ngunit ngayon, heto siya. Nakikiusap nang sa ganun ay maging ama siya ng munti na ipinagkatiwala sa kanya. Nakagat ni Caroline ang ibabang labi kasabay ng pagbaba niya ng tingin. Biglaan naman kasi ang offer sa kanya ni Steve. On the spot na naman kaya't hindi niya mapag-isipan ng matagal. Please Caroline, tulungan mo kong makuhang authority sa pamangkin ko. Gusto kong maging daddy niya. I want her to be my daughter. So please, I'm begging you. Maging ina ka ni Rafaela pansamantala. Pagsusumamo niya pa. Sige sir, pero sana kapag napaniwala na natin ang mga magulang niyo ay huwag niyo akong basta na lang papalitan. Para kasing hindi ko kayang iwan ng anak niyo dahil tulad niyo, napamahal at nakuha niya na rin ang loob ko. Bagaman nahihiyay sinikap niyang sabihin din dito ang hiling. Deal, pirmahan mo na to. Inabot niya sa dalaga ang papel na ipinagawa niya sa kaibigang attorney. Contract marriage? Kunot noong bulalas ni Caroline nang mabasa ang nakasulat sa itaas ng papel. Yes, hindi kasi magiging kapanipaniwala kung pagiging nobya lamang ang magiging papel mo. Ito lang ang tanging solusyon. Makakabuti na rin to sa'yo nang sa ganun, hindi ka na mautot mabalikan pa ng gamahan mong karelasyon noon. Paano mong nalaman? Gulat niyang tanong. Inalam ko muna ang background mo bago ka pa man dumating dito sa bahay ko. Matapat nitong sagot. Pirmahan mo na muna nang makuha mo ng kabayaran sa gagampanan mong trabaho. Mapagmandong utos nito. Pwede bang bukas na? Gusto ko munang pag-isipan. Anya, tumango naman to bilang pagsang-ayon. Tulog pa rin ba si Rafaela? Tanong nito.
Opo, sir. Busog si baby kaya't matagal-tagal ang tulog niyan. Nga po pala, naghanda na ako ng hapunan. Kumain na po kayo. Steve, kailangang masanay ka na tawagin ako sa pangalan ko. Nito? Sige, Steve. Sabayan mo na akong kumain. Alok nitong hindi niya na tinanggihan dahil hindi pa naman siya naghahapunan. Gutom na siya. Hinihintay niya lang talagang dumating to. Nakakahiya naman kasi kung uunahan niya itong kumain. Kukuha na ako na makakasama mo rito sa bahay nang makapag-focus ka sa alaga mo. Paninimula ni Steve sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Hindi na kailangan dahil kaya ko namang pagsabayin ng pag-aalaga at paggawa ng mga gawaing bahay. Tutol niya. Ikaw ang bahala. Ako na lang maghahanda ng agahan. Magpapadeliver ako ng pananghalian mo. At nang sa hapunan naman ay salitan tayo sa paghahanda. Sige. Ngiting sambit niya. Namayani ang katahimikan matapos ang pag-uusap nilang yon. Siya nang nagpresentang maghugas ng pinagkainan, habang si Steve naman ay nagtungo sa inuukupan niyang silid, kung saan mahimbing na natutulog ang munti nitong anak. Oo, anak na nito dahil magiging mga magulang na sila ni Rafaela. Nakapagdesisyon na siya. Papayag na siyang maging asawa ni Steve sa papel. Hindi niya ipagkakait sa alaga ang pagmamahal ng isang magulang na ipinagkait ng totoong mga magulang nito. Matapos maghugas at maglinis ng hapag, ay pumanhik niya siya sa inuukupang kwarto. Nadatnan niyang karga ni Steve ang anak nitong dumedede sa maliit nitong tsupon. Kanina pa ba siya gising? Tanong niya kapag kuwan. Gutom kaya tinimplahan ko na. Sagot nito. Tahimik naman siyang tumango. Nagtungo siya sa mga gamit ng sagol upang kumuha ng pampalit. Puno na pala yung diaper niya. Pwede bang ikaw nilang magpalit? Hindi kasi ako marunong at parang hindi ko kayang linisan ng poop niya. Nahihiyang saan nitong nagpangiti sa kanya ng lihim. Oo naman, ibaba mo na lang at nang malinisan at nang mapalitan ko na rin siya ng damit. Sagot niya. Tsaka dinala na sa ibabaw ng kama ang kinuhang wipes, diaper at damit. Nga pala, Steve, payag na akong tumayong ina ni baby. Pipirma na rin ako sa kontratang kasal. Pumayag ako hindi dahil sa pera. Kung hindi dahil gusto kong maging ina niya kahit na pansamantala. Malaking karangalan ng maging ina ng isang anghel. Anya sa naging desisyon. Thank you. I'll send you the money. Meron ka bang bank account? Tanong nito sa kanya nang maihiga sa gitna ng kama ang munti. Meron pero hindi ko pa naman kailangan ng pera ngayon. Sagot niya. You need it. Wala kang naipon dahil sa manlulokong lalaki na yon. Give me your bank account nang maipasa ko kagad ang pera. Mapagmandong sambit nitong sinunod niya na lang nang hindi na humaba pang usapan. Nagpaalam na rin si Steve dahil meron pa umano itong gagawin. Maya-maya lamang ay tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yun sa side table at tinignan. 2 milyon? Seryoso ba siya? Sobra namang laki nito. Gulat ang rumihistro sa kanyang mukha matapos matanggap ang perang kabayaran sa kanyang magiging serbisyo. Nilinga niya muna ang munti. Mahimbing na itong natutulog, kaya't minabuti niyang puntahan ng lalaki. Steve, 3 beses niyang kinatok ang pinto nito. Kakatok pa sana siya muli nang buksan na nitong pinto. Otomatiko siyang napaiwas ng tingin dahil ang lalaking kaharap ay topless na pala. Tumutulo pa ang tubig na nagmumula sa magulo nitong buhok. What? Seryosong tanong sa kanya ni Steve. Kasi, yung pera sobra namang laki. Hindi ko ina-expect ang ganong kalaking halaga. Nagkanda utal-utal niya pang sabi. Keep it. Tama lang yun. Makakatulong yun sa'yo. Wait me here. Ibibigay kong kontrata nang mapirmahan mo na. Nito. Tango naman ang naging tugon niya. Ilang segundo lang ay bumalik na si Steve. Nakamot niya na lang ang ulo dahil hindi man lang to nag-abalang maglagay ng damit pang itaas. Sign it. Mando nito. Why can't you face me? Seryosong tanong nito. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Dagdag pa nito na ang tinutukoy ay ang 6 na tipak nito sa tiyan. Naiilang ako, tsaka hindi pa ganun kasanay mga mata ko sa mga ganyan. Hindi kami naging intimate ng dati kong nobyo, okay? Hindi rin kami nagsama sa iisang bubong. Kaya't hindi ang sagot ko sa tanong mo. Tinapatan niya ang kaseryosohan nito.
Rinig niya ang pagbuga ni Steve ng hangin, ngunit hindi naman nagsalita pa. Tumalikod lang ito at pagbalik ay meron ng pang-itaas. Okay, hindi ka na ba naiilang ngayon? Mahinahong tanong nito na tipid niyang tinanguan. Iniibot nitong muli ang papel na tinanggap niya naman kaagad. Anong magiging kasunduan matapos nito? Tanong niya dahil ayaw niyang madehado. Hindi pa man nangyayari ay natatakot na siya na baka masaktang muli lalo't si Steve ang uri ng lalaki na hindi mahirap mahalin. I don't know. Wala akong nabuong plano dahil ang gusto ko lang ay mabigyan ng magulang ang batang ipinagkatiwala sa akin. We're her parent at mananatili tayong mga magulang niya. It's up to you kung aalis ka't magsisimula at bubuo ng sarili mong pamilya. Hindi ako ang magdidesisyon. Ang sa akin lang, maging ina ka ni Rafaela hanggang kailangan ka niya. Seryosong tugon nitong ikinatahimik niya. Matama niyang pinagmasdan ng papel bago yun tuluyang pirmahan. Salamat sa kooperasyon mo, Caroline. Sige na, magpahinga ka na. Anito sa mahinang tono. Tumango naman siya kapag ay bumalik na sa inuukupang silid. Hindi pa niya nagagawang linisan ng katawan, kaya't minabuti niya na munang mag-half bath bago tumabi sa munting anghel na mahimbing ang tulog. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok ang binata. Iniisip niya kasi kung bakit ganun niya nalang kadaling inalok ng kontratang kasal ang dalagang kakikilala niya lang. Marami namang maaaring tumayong ina sa sanggol na nasa poder niya. Ngunit bakit ang dalagang ngayon lang niya nakasama? Bakit sa dinami-rami ng babae? Bakit ito pa na malayong-malayo sa standards niya? Babaeng tama lamang ang ganda. Babaeng napakasimple. At babaeng tiyak niyang kukutyain ng inang perfectionist dahil sa pagiging designer nito. Who cares? Kung hindi niya nahigitan ng mga babaeng nakilala ko. Babaeng magmamahal sa anak kong kailangan ko. Kaya tama lang na siyang inalok ko. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Napabalikwas siya't agad-agad na nilisan ng silid. Nagtungo siya sa silid ni Caroline. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang mapagmasan ng maamo nitong mukha. Yakap nitong munti nilang anghel. Humakbang siyang palapit saka maingat na nilagyan ng kumot ang dalawang babaeng nagbibigay ilaw sa madilim niyang mundo. Blessing in disguise kung isa sa larawan. Nawala man ang ilang parte ng pagkatao niya matapos ang masakit na karanasan sa pag-ibig. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil meron namang pumalit na alam niyang mas magpapaligaya pa sa kanya. Huwag mo sana kaming iiwan, Caroline. Mahina niyang sambit bago dahan-dahang inilapit ang labi sa kanyang munting prinsesa. Sleep well, my baby. Dad will love and protect you always. I love you, my little princess. Marahan niya itong pinatakan ng halik. Itinukod niya ang kaliwang kamay sa kama upang maalis ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa maamong mukha ng dalaga. Thank you. Thank you for coming into our lives, Caroline. Usal niya kapag kuway hinaplos ang malambot nitong pisngi. Nang dumampi ang palad niya sa balat nito'y tila ba dumaloy sa buo niyang katawan ng kuryente. Kakaibang pakiramdam na ni minsan, hindi niya naramdaman sa mga nakarelasyon. Naiiba ka nga sa lahat. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang napili kong tumayong ina ng prinsesa ko at maging asawa ko sa papel. Alam kasi ng puso ko na mabuti ang intensyon mo sa amin. Ramdam ng puso kong kabutihan mo. Kaya't hanggat nasa poder kita, pahahalagan ko ang bawat oras sa kasama ka namin. Huwag mo sana kaming iiwan katulad ng ginawa nila sa amin. Anya pa bago tuluyang ihakbang ang mga paa palabas ng silid ng kanyang mag-ina. Oo, kanyang mag-ina. Dahil isa na silang kumpletong pamilya. Bumalik siya sa silid. At nang idikit ang likod sa kamay kaagad din siyang hinila ng antok. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Steve. Nagset pa siya ng alarm para lang mas mapaaga pa ang gising niya. Nagtungo siya sa kusina matapos magsipilyo at maghilamos. Inilagay niya ang apron bago simulan ng paghahanda ng kanilang agahan. Ang aga mo naman, tinig yun ni Caroline. Karga nitong sanggol na merong pacifier sa bibig. Hinila niya ang isang bangko gamit ang isang paa, tsaka doon na upo. Nilingon siya ni Steve na merong ngiti sa labi. Good morning! Bati sa kanya ng asawa. Magandang umaga rin. Bakit nga palang aga mo?
Tanong niyang muli habang hinehele ang munti. Gusto ko kasing nakahanda ng agahan bago pa man kayo magising. Gusto mo ba ng kape? Mahinahong tanong nito tsaka inilagay sa lamesa ang mga pritong itlog, ham at longganisa. Lihim siyang napangiti dahil ginagampanan nito ang tungkulin, kahit pa sabihing kontrata lamang na mamagitan sa kanilang dalawa. Sige, pure lang po Daddy Steve. Anya. Okay. Ngiting-ani to. Kapag kuway nagtungo sa coffee maker tsaka doon gumawa ng 2 kape para sa kanila. Here, mauna ka nang kumain, akin na muna si baby nang makakain ka ng maayos. Hindi na ni Steve hinintay pa ang sagot ng asawa. Kinuha niya na kagad dito ang kanilang anak, tapos ay naupo sa tapat nito. Kain na. Mamaya nga pala bibili ako ng stroller at crib ng anak natin. Para naman magawa mo ng malaya mga kailangan mong gawin, kahit nagising ang anak natin. Anya. Hindi naman ni Caroline mapigilan ng pagsilay ng ngiti nang marinig mula dito ang salitang, anak natin. Ang sarap lang sa tenga. Dati pangarap niya lang magkaroon ng pamilya. Ngunit ngayon, heto na, isa na siyang ina at asawa. Enjoyin niya ang mga sandaling to. Hindi niya na muna iisipin na maaaring mangyari pagdating ng panahon. Ina siya ni Rafaela at asawa siya ni Steve. Salamat, Steve. Salamat kasi akong napili mong tumayong ina ni Rafaela. Hindi mo lang alam kung gaano akong kasaya nung inalok mo sa akin ang responsibilidad. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng anak. Ngunit syempre gusto kong kasal muna kaso nga lang, maling lalaki pa lang napunta sa akin. Kaya iyon, napurnada lahat ng mga plano at pangarap ko. Tapos na akong kumain. Akin ang baby natin nang makakain ka na rin. Ngiting Anya. Ibinigay naman kagad sa kanya ng asawa ang munti na tahimik lamang. Pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na? Curious na tanong sa kanya ni Steve matapos nitong sumandok ng pagkain. 27 na, ikaw? Balik tanong niya. 32. Matanda ka pala sa akin ng 5 taon. Anya. Is there a problem if I'm 5 years older than you? Does that bother you? Is there something wrong? Because from my own point of view, I don't see anything wrong with our age gap. The only difference is the number. Seryosong wika ni Steve. Wala naman akong ibig sabihin dun sa sinabi ko. Medyo nagulat lang ako kasi hindi ka naman mukhang nasa 30s. Kung titignan nga, mas bata ka pa sa akin. Giit niya sa nauutal na tono. It's already late. Marami akong kailangang gawin ngayong araw. Huwag ka nang maghahanda ng pananghalian dahil magpapadeliver na lang ako. Kung meron ng problema, tumawag ka lang sa akin. Ani Steve matapos kumain. Wala naman akong number sa'yo. Nahihiyang sambit niya nang tumayo na ang asawa. Give me your phone. Nasa kwarto sandali kukunin ko. Pasuyo muna kay baby. Saad niyang tinanguan naman ito. Maingat niyang ibinigay sa asawa ang kanilang anak. Lakad-dakbo niyang tinahak ang inuukupang silid. Tsaka doon kinuha ang cellphone. Heto, ibinigay niya sa asawa ang cellphone na kaagad naman itong tinanggap, kasabay ng pagkuha niya sa kanilang anak. Hindi siya kumurap kahit na isang beses, habang tinitipa nito ang numero sa kanyang telepono. Here, if something happens, tumawag ka kagad. Mauna na muna ako dahil kailangan ko pang magpalit. Yun lang, at nagtungo na ito sa sariling silid. At doon ay naligo na at isinuot ang pang-opisinang kasuotan. Nang matapos ay bumaba na at saka hinagka ng noon ng anak at asawa bago tuluyang umalis. Nasapo ni Caroline ng pisngi. Nagiinit yon. Hindi niya inaasahan ang gagawing paghalik ni Steve sa kanyang noo. Di naman niya ang dibdib na abnormal na pumipintig. Hindi siya kailanman hinalikan ni Wilbert sa noo. Para sa kanya'y ang halik sa noo'y malaking pagrespeto ng asawa mo sa'yo. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Mukhang sa aming dalawa ng daddy mo Ako ang unang mahuhulog. Ngiting Anya habang hinahaplos ng hinlalaki ang maliit na mukha ng magandang anghel. Halika na muna sa kwarto nang magawang kita ng gatas mo, Malambing niyang sabi tsaka tumayo't plano na sanang magtungo sa silid nang may mag-doorbell. May nakalimutan ba siya kaya siya bumalik? Tanong niya kapag kaway lumapit sa main door at saka yun binuksan habang buhat ang munti. Sino po sila?
Ang sayang nararamdaman niya kanina'y napalitan ng kaba matapos bumungad sa kanyang harapan ng sopistikadang ginang na nagtataglay ng istriktong mukha. Ako ang dapat na nagtatanong niyan sa'yo. Sino ka at anong ginagawa mo rito sa bahay ng anak ko? Tikwas ang kilay na balik tanong nito sa kanya. Nangunot ang noon ni Celestina nang umiyak ang sanggol na karga ng dalaga. Sinong batang yan? Gulat pa nitong tanong. Pasok po muna kayo, ma'am. Kinakabahang pagpapaunlak niya rito. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto ng tipid itong tumango. Nasaan ang anak ko? Tanong na naman ni Celestina nang maupo na sa couch. Kapapasok niya lang po sa opisina, ma'am. At sa tanong niyo naman po kung sino ako. Ako po si Caroline Santiago, asawa po ni Steve. At ito pong baby na karga ko, anak po namin. Sinikap niyang hindi mautal nang hindi maghinala ang ginang. Ano? Papaano? Hindi ko maintindihan. Gulong-gulo ito lalo't ang alam nito'y nagtapos pa lamang ang relasyon ng anak sa manlulokong si Sylvia. Kaya't papaanong nagkaroon kaagad ng asawa at anak ang uniko iho. One night stand po ang nangyari sa amin, ma'am. Inilihim ni Steve ang tungkol sa amin dahil nga po meron siyang kasintahan. Hanggang sa bigla na lang po siyang sumulpot at inaya akong magpakasal sa West. Na hindi ko naman po tinanggihan dahil kailangan ng anak ko ng ama. Lihim ang kabang wika niya. Ewan ba kung papaano niyang nabuo sa isipan ang mga kasinungaling niyang pinagsasabi. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Pakiramdam niya'y biglang humaba ang ilong niya. Ngayon lamang siya nagsinungaling sa tanang buhay niya. Mahal niyo ba ang isa't isa? Mahinahon na ang boses ni Celestina. Hindi po. Matapat niyang tugon. Oh goodness! I don't know what to say. Masyado akong nabibigla. Ngunit natutuwa ako na hindi nang anak ko tinalikuran ng responsibilidad sa aking apo. Ano nga palang pangalan niya, iha? Rafaela po. Sagot niya. Gusto niyo po ba siyang kargahin? Can I? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Oo naman po. Ngiti niyang tugon dito at maingat na ibinigay ang anak. My first grandchild. Hello baby, I'm your grandma. Emosyonal nitong niyakap ang apo. Masayang masaya dahil sa wakas, ang pinapangarap na apo sa uniko iho ay heto na sa harapan niya. Yakap-yakap. Hinagkan-hagkan pa nitong apo habang tumutulo ang luha, dala ng sobrang kaligayahan. Tahimik namang umatras si Caroline. Kailangan niyang timplahan ng anak habang hindi pa ito umiiyak. Hindi niya sinabi kay Steve ang pagpunta ng ina nito dahil sigurado niyang busy na ito sa trabaho. Kaya niya namang resolbahan kaya't bakit niya patatawagan ng asawa. Bumalik siya sa salas dalang tsupon na may lamang gatas. Ma'am, gatas po para kay baby. Pagkuha niya sa atensyon nito. Ibinaling nito sa kanya ang tingin. Napangiti siya dahil matamis ang ngiting ibinibigay nito. Tila ba nilipad ng hangin ang kanina'y takot na nararamdaman niya para dito. Tinanggap niya si Celestina ang tsupon at nagpresentang siya nang magpapadede sa apo. Pasensya ka na sa naging asal ko kanina, iha. Nagulat lamang talaga ako. Sinserong paghingi nito ng paumanhin. Okay lang po, gusto niyo po ba ng maiinom? Kapag guway tanong niya. Hindi na, iha. Aalis din ako dahil kailangan kong ikwentong lahat ng to sa aking asawa. Pagbalik ko, dadalhan kita ng mga dinisenyo kong dress na tiyak kong babagay sa'yo. Magbanding tayo isang araw na makilala natin ang isa't isa. Ayos lang ba yun sa'yo, iha? Malambing nitong tanong. Opo, ma'am. Ma'am na ang itatawag mo sa akin dahil ina ka ng aking apo at asawa ka ng aking anak. Ngiting saad nitong nagpangiti sa kanya. Ma'am, ang sarap po pala sa pakiramdam na merong tinatawag na ina. Bakit, iha? Nasaan bang nanay mo? Wala na po eh. Namatay si inay matapos niya akong ipanganak. Ang tatay ko naman po, namatay nang dahil sa isang aksidente. 5 taon pa lamang ako kaya't napunta ako sa lola ko na ilang taon lang. Nilisan na rin po ang mundo. Malungkot niyang kwento. Ngunit ngayon hindi ka na nag-iisa. Meron ka ng pamilya. Welcome sa pamilya namin, iha.
Sumenyas to na lumapit siya at kahit na medyo nahihiya, ay lumapit siya rito. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya nito gamit ang isang kamay. Naipikit niya ang mga mata nang naramdaman ang init nito. Ang yakap ng isa'y matagal na niyang pinapangarap na maranasan. "Thank you po ma'am sa pagtanggap." Emosyonal niyang sabi kasabay ng pagyakap niya rito pabalik. 2 oras pang itinigal doon ng ginang bago tuluyang umalis. Ngunit bago lisanin ang bahay ng uniko iho, ay nangakong babalik bukas kapag umuwi ng asawa galing sa business trip nito. Dumating ang pananghalian ni Caroline na ipinadeliver ng asawa. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makitang ilang klase ng pagkain. Naubos niya yun dahil pawang mga paborito niya. Tulog pa naman ang kanilang anak kaya't naglinis na muna siya ng bahay. Ipinasok niya sa washing machine ang mga labahin at hinayaan na muna niya yon upang mapagtuunan naman ng sahig na medyo marumi na. Gamit ang likod ng palad ay tinuyo niya ang pawis sa noo. Tagaktak ang pawis niya matapos ang lahat ng gawaing bahay. Nagising na rin ang kanyang anak kaya tinimplahan niya na muna ito ng mabusog bago siya tuluyang maligo. "Maliligo lang muna si mommy, baby ah. Maasim na kasi si mama. Baka dumating ng daddy mo. Nakakahiya naman kung madadatnan niya akong ganito. Mabilis lang ako anak, promise." Mabilis niyang pagkausap dito. Lagaslas ng tubig ang unang narinig ni Steve pag-apak pa lamang ng kanyang mga paa sa kwarto ni Caroline. Inagahan niyang paglabas sa opisina dahil sabik siyang masilayan ng kanilang anak. Sinadya niya ring agahan ng pagtapos sa trabaho nang maibili ang ilan pang pangangailangan ng anak, kabilang na ron ang stroller at crib. Pansin niyang nag-ibang kabahayan kaya't batid niyang naglinis ang kanyang asawa. Humakbang siya palapit sa anak na panayang kawag habang merong pacifier na nakasalpak sa maliit itong bibig. Napangiti siya nang masilayan to. Naglagay muna siya ng alcohol sa kamay bago buhatin ng anak. "Namiss ka ni daddy, baby." Anya't hinagganto sa noo. Bumukas ang pinto ng banyo kaya't natuon doon ang pares ng kanyang mga mata. Otomatiko niyang nalinis ang lalamunan nang tumambad sa kanyang nakatapis na asawa. Kanina ka pa ba?" Namumulang magkabila nitong pisngi. Aligagari ng mga mata nito, ni hindi makatingin sa kanya ng diretsyo kaya't lihim siyang napangiti. "Kadarating ko lang, ilalabas ko muna anak natin nang masubukan niya yung stroller na binili ko." Ani Steve kapag ko ay pumihit na at lumabas sa silid ng asawa. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Caroline. Lumapit siya sa pintuan tsaka yun sinara. Tinuyo niya na muna ang buhok bago isuot ang damit na kinuhang pamalit. Sinuklay niya ang buhok bago tuluyang lumabas. Sa living room niya nadatnan ng kanyang mag-ama. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa habang tinutulak at hinihila ang stroller na kulay lila. Nilinga siya ng asawa kaya't naghinang ang kanilang mga mata. Heto na naman ang puso niya. Hindi na naman mapakali. Mas lalo pang nagwala ang kanyang puso nang matamis sa kanyang ngumiti si Steve. "Meron akong biniling pizza at milkshake para sa'yo. Nandun sa komedor, kunin mo na lang." Sambit nito sa mahinahong tono. Para naman siyang tanga na dahang-dahang tumango, ngunit nananatili lang sa kinatatayuan. "Are you okay?" Takang tanong sa kanya ni Steve dahil nakatulala siya habang nakatitig dito. Oo, sorry." Nahihiya siyang nagbawi ng tingin bago dali-daling nagtungo sa komedor. Bahagya namang natawang lalaki sa naging kilos ng asawa. "She's so innocent, but cute." Anya bago ibalik ang atensyon sa anak na nakatulog na pala. Pagkatapos magdede, tulog. Ngiting saad niya tsaka tumayot inilipat ang anak sa crib nito. "Sleep tight, my little angel." Bulong niya rito tsaka sumunod sa komedor. "Kamusta ang maghapon?" Pangungumusta niya nang maupo sa tabi nito at kumuha ng isang slice ng pizza. "Maayos naman. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Hindi naman ba hectic?" Puno ang bibig na tanong nito sa kanya. "Not at all. Magaling kasi akong CEO." Pabirong pagmamayabang niya. Nagkibit balikat naman siya sa naging tugon nito. "Nga pala, Steve. Pumunta dito ang mom mo." "What?" Gulat nitong tanong. Sandali, patapusin mo muna kasi ako." Nilunok niya muna ang inunguya bago dito sabihin ang mga nangyari kaninang nandito pang ina nito.
Tumango naman sa kanyang asawa at tahimik na hinintay ang kanyang sasabihin. Nagulat siya nang makita ko. Medyo natarayan pa nga ako pero nung sabihin kong asawa mo ko at anak natin si Rafaela medyo kumalma siya kahit na naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ang ginawa kong kwento nabuo si Rafaela nang dahil sa nangyaring one night stand sa atin. Paniwalang paniwala ang mami mo. Tingin ko nakuha ko ng loob niya dahil wini-welcome niya na ako sa pamilya niyo. Talaga? Nagawa mo makuha ang loob ni ma'am ng ganun kadali? Hindi makapaniwalang tanong ni Steve. Dahil 3 babae nang iniharap niya sa ina ngunit ni isa sa 3 babaeng nakarelasyon niya ay wala ditong pumasa. Oo, hindi ka ba naniniwala? Mukha ba akong sinungaling sa'yo? Hindi sa ganun. Nabibigla lang ako kasi hindi ganun kadaling makuhang loob ng mom ko. Kung si dad siguro madali kong mapapaniwalaan. Pero si mom, dragon yun Kamot ulong giit nito. Ganun ba? Mukhang pinaboran ako ng pagkakataon kasi hindi ako binugahan ng apoy ni Mami Celestina. Ngiti niyang sabi. I don't think na pinaboran ka. Nakuha mo talaga ang loob ni Mom dahil mabuti kang tao. And I'm so lucky to have you. We're so lucky. Nga pala, naaprubahan ng pagiging biological parents natin. Kasado na, kaya wala nang magiging aberya. Ganun kadali? Hindi man lang inabot ng ilang araw o buwan bago maaprubahan? Napapadali ang lahat basta't pera ang pinatatrabaho mo. Tsaka kailangan ding madaliin. Mahirap na. Baka mabuking pa tayo. Kung sabagay, pagsang-ayon nyo na lamang tsaka kumuha pa ng isang slice at kinagatan nyo ng malaki. Hindi ka naman ba ginugulo ng ex mo? I mean, wala naman bang pambuburaot? Kapag kuway tanong muli ni Steve. Hindi na ako nun makukonta kasi binla ko na siya. Tsaka hindi na sa akin magpaparamdam yun. Wala nang mahihita sa akin Kibit balikat niyang tugon tsaka nilantakan ng meriendang dala ng asawa. Paano kung sakasakaling merong lalaki na maglalakas loob na ligawan ka? Pagbibigyan mo ba? Tataya ka bang muli? Bakit parang ang dami mong tanong? Tanong niya rin dito nang maubos ang pagkaing nasa bibig. Just answer my question. Mapagmando ang tono nito ngunit mahinahon. Oo na, at masyado? Siguro, depende. What do you mean? Depende. Kung makikita at mararamdaman ko na seryoso siya sa intensyon niya sa akin. Ewan, sa ngayon wala pa sa isipan kong pakikipagrelasyon muli. Lalo pa't asawa kita sa papel. Siguro susubok akong muli kapag natapos ng kontratang namamagitan sa atin. Paano kung lifetime ang kontrata? Di good. Masigla niyang tugon. What do you mean by that? Good kasi lifetime ko kayong makakasama. Ako na yatang pinakamasayang babae kung hahayaan mo kong maging ilaw ng tahanan mo ng habang buhay. Ngiting paliwanag niya na nagpangiti rito. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang ganda ng mga ngiti mo? Tanong niya nang hindi man lang kumukurap ang mga mata. Wala, ikaw pa lang. Ikaw? Meron na bang nakapagsabi na bukod sa hindi nakakasawang simple mong kagandahan, busilak din ang kalooban mo? You're the most beautiful, kind, and generous woman I've ever seen and met. May ngiti sa labing anyang nagpapula sa magkabilang pisngi ng asawa. You're also cute kapag pinamumulahan ka. Dagdag niya. Naumid tuloy ito kaya't inabutan niya ng tubig. Banat ba yun? Tanong sa kanya ni Carol matapos itong uminom ng tubig. Nope. Totoo ang lahat ng yun. Hindi lang siya basta perception. Kinindatan niya ang asawa bago tumayo. You're blushing again. Kantsaw niya rito bago pisilin ang kanan nitong pisngi. I'll go upstairs. Magpapalit lang. Gusto mong sumama? Sira. Pag-irap niya rito. Just kidding. Ginulo nito ang kanyang buhok bago iwan ng komedor. Nasapo niya ang dibdib. May kung ano doon na hindi niya mapangalanan kung ano. Basta't ang tangi niya lang alam sa ngayon ay masaya siya sa piling ng mag-ama. O masamang sabihin na sa piling ng kanyang mag-ama.
Hiling niyang maging panghabang buhay na ito dahil baka hindi niya kayanin kapag nagtapos ang lahat ng pagpapanggap nilang ito. Sumapit ang panibagong umaga. Sinadya ni Steve na pumirme muna sa kanyang sariling mansyon dahil inimpormahan siya ng ama na pupunta ito kasama ang asawa upang formal na makilala ang kanyang asawa, lalong-lalo na ang apo nitong pinananabikan ng makita at mahawakan. Eto na ba ang apo ko? Kay gandang bata! Manang-mana sa lolo't lola. Ngiting saad ng Ginoong Simon ang dumukwang sa kuna ng kumakawag na sanggol. Yes, Dad. She's Rafaela Samonte, your first grandchild. Sagot ni Steve, tsaka marahang tinapik ang braso ng mangiyak-ngiyak niyang ama. Kinarga ni Ginoong Simon ang apo tsaka ito isinew-sayaw. Tuwang-tuwang may edad na lalaki maging ang asawa nitong hindi mawala-wala ang masayang ngiti sa labi. Sundan niyo na kagad ng maganda kong apo nang makarami naman kayo. Ayoko ng isa ha, gusto ko marami. Saad nito ng tapunan ng tingin ng anak at ang asawa nito. Next year siguro, Dad. Sariwa pa kasi ang tahi ni Mrs. Pigil ang ngiting wika ni Steve. Lihim na lamang siyang dumaing nang kurutin siya ni Caroline sa tagiliran. Ouch, wife! Masakit! Mahina niyang reklamo nang mawala ang tingin sa kanila ng mga magulang dahil abala na naman ang mga ito sa kaisa-isang apo. Sira ka kasi, panay kang biro. Pinandilatan siya ni Caroline, kaya't natawa siya ng bahagya. Hindi naman ako nagbibiro Anyang nagpatahimik sa asawa. Kinabig niya ito't hinagkan sa noo. Sasawayin sana siya nito nang nakawan niya ng halik sa labi. Nandito sila. Kailangan makita nila na sweet tayo sa isa't isa. Bulong niya kapag kaway inakay itong maupo sa couch. Lumipas pang maraming buwan. Nabinyagan na rin ang kanilang anak. At ilang buwan na lamang ay isa-celebrate na rin nila ang unang kaarawan ng kanilang prinsesa. I'm so happy for you, friend. Sa wakas, natagpuan mo na rin ang lalaking masasabi natin parehas na makakasama mo hanggang sa wakas. Nakakainggit. Ako kayawin makakatagpo ng mala Steve Samonte na boylet. Nanunulis ang labing wika ni Melissa nang dumalaw to sa mansyon ng kanyang boss para kamustahin ang matalik na kaibigan. Hindi pa naman masasabing hanggang sa wakas dahil wala pa naman kaming relasyon. Ani Caroline habang tinutupi ang mga natuyong damit nila ng anak. Kasi nagkakahiyaan pa kayo. Parehas kayong ewan. Mahal naman ng isa't isa pero puro label lang. Hay nako, suki na ako ng mga flower shops dahil panay utos yung asawa mo. Tapos hindi naman pala dumidiskarte. Unahan mo na kaya? Question ito. Ayokong mag-initiate at baka mapahiya lang ako. Mariin niyang tanggi. Paano mong malalaman kung hindi mo susubukan? Giit naman ito. Basta, ayoko. Okay naman na sa akin ang ganito Ramdam ko naman na mahal niya rin ako. Panahon na lang makakapagsabi. Malay mo, naghihintay lang pala ng tamang oras ang asawa ko. Tsaka, hindi naman ako nagmamadali. Bahala kayo. Desisyon niyo yan. Ay nga pala friend, yung ex mo successful na ngayon. May sarili ng business at single na ulit. Ewan kung nasa na yung haliparot niyang babae na ipinagpalit sa'yo. Pero ayon sa sabi-sabi, mahal pa daw ng loko na yun ang dating jowa. At ikaw ang dati na yun, girl. Kaya ingat ka ha. At baka utuin ka na naman. Malamaritas itong kwento sa kanya. Hindi naman na ako magpapauto no. Tsaka wala na akong pakialam sa kanya. Kampante niyang tugon. Good! Good yan friend. Nga pala nasan ang inaanak ko. Bakit hindi ko yata makita rito sa mansyon? Hiniram ng lolo't lola. Baka daw bukas pa ibalik. Ay! Bongga! Parang tuta lang ang peg ng maganda kong inaanak. Sira ka talaga. Sabik lang ang in-laws ko dahil kauna-unahan nilang apong anak namin ni Steve. Asus! Tigilan mo nga ako sa anak niyo ni Steve. Alam natin parehas na hindi siya mismo nanggaling sa'yo. Melissa! Saway niya sa kaibigan. Ay sorry. Mabilis nitong paghingi ng paumanhin. Baka may makarinig. Ano ka ba? Sorry na nga Libre na lang kita ng paborito mong milk tea at chicken wings.
Magliwaliw naman tayo. Mula nang umuwi ka, hindi pa tayo nakakapag-bonding. Kaya't ngayong day off ko, magsasaya tayo. Kinuha nito sa kamay niya ang damit na tinutupi. Tsaka yun itinapon sa kama bago siya hilahin patungo sa walk-in closet. Heto, isuot mo tong designer clothes na bigay sa'yo na maganda mong mother-in-law. Bilisan mo lang dahil aayusan pa kita. Hindi naman na kailangan pang ayusan. Ay nako, tigilan mo nga ako riyan. Kailangan nating i-enhance ang beauty mo nang maglaway sila. Kung tutuusin, mas maganda ka pa sa akin. Hindi ka lang kasi marunong mag-ayos kaya bilis na. Pinagtulakan siya nito kaya't napipilitan siyang isinuot ang isa sa mga ibinigay na dress ng ina ng kanyang asawa. Oh, pak! Tinalo mo pang mga CEO ng mga cosmetics, day. Bulalas ni Melissa matapos siyang ayusan. Magmi-milk tea lang naka-designer clothes pa. Nangungunot ang noong reklamo niya. Ganyan ang uso ngayon, Zay. Tsaka diretso tayo sa bar, total naman bukas pa ibabalik ang Junakis nyo. Mag-enjoy naman tayo kahit na isang araw lang. Huwag ka ng KJ, tara na. Habang hindi pa oras de peligro. Hinila na siya nito palabas. Nagpaalam na lang si Caroline sa kinuhang katulong ng asawa bago sila lumabas ng kaibigan. 4:00 pa lang naman kaya't sa isang milk tea shop sila tumuloy. Nagsiserve din doon ng mga fast food, kaya doon ang napili nilang kainan. Ay hala, bakit nandito yung unggoy na yun? Gulat na tanong ni Melissa matapos nilang makita si Wilbert. Gosh, siya atang owner. Bulalas nito tsaka siya nilingon. Umalis na tayo rito. Mahina niyang sabi tsaka hinawakan ng palapulsuhan ng kaibigan. At hinila ito ngunit hindi pa man sila nakalalabas. Ay tinawag na ng pamilyar na boses ang buong pangalan niya. Mariin niyang naipikit ang mga mata kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Caroline! Masuyo ang boses na tawag pa nito sa pangalan niya. Girl, I'm sorry, hindi ko alam na siyang owner. Mahinang paghingi sa kanya ni Melissa ng paumanhin. Coincidence lang ang nangyari. Giit pa nito. Okay lang. Pinisil niya ng marahan ang puso nito bago harapin ang dating kasintahan. Wilbert, sino mag-aakala na magagawa mong magpatayo ng sarili mong negosyo? Good for you. Para naman wala ka ng mabiktimang babae. Naligaw lang kami. Sige alis na kami. Sandali lang, Caroline. Mag-usap tayo. Pagsusumamo nito. No conversation will happen. It's been a long time since yours ended. It's disrespectful but I'm going to take my wife home. Madiing wika ng lalaking kilalang-kilala ng puso ni Caroline. Steve, mahinang usal niya ng saglit na maghinang ang kanilang mga mata. Sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam? Tsaka anong asawa? Ha? Nagdidiliryo ka yata eh. Magaspang na singhal ni Wilbert na nagpakuyom sa kamao ni Steve. Don't test my patience. You don't know me enough. Tiimbagang nabanta niya sa lalaki. Matalimang tinging ipinupukol niya rito. Ang ilang customer ay nakatuon ng pares sa mga mata sa kanila. Curious sa nangyayaring kumusyon. Mabilis namang lumapit ang kasosyo ni Wilbert upang balaan siya. Si Steve Samonte yan pare. Kayang-kaya niyang pabagsakin tong negosyo mo sa isang pitik niya lang. Hindi mo gugustuhin maging kalaban ng isang leon. Kaya't tumigil ka na. Anang kaibigan ni Wilbert na nakilala si Steve. Dahil laman ito ng mga magazines at ilang billboard. Dahil sa namamayagpag nitong pangalan at ilang negosyo sa Asia. Wala akong pakialam kung siya pang pinakamayamang nilalang dito sa mundo. Si Caroline ang kailangan ko. Pagmamatigas nito. Sigurado ka ba dyan sa naging desisyon mo? Tanong ni Steve sa pinakamalamig niyang tono. Oo. Matapang sa kanyang sagot ni Wilbert. Ang lakas ng loob mo samantalang hindi ka naman nakarehistro sa BIR. Sa sinabi niya inanlaki ang mga mata ni Wilbert. Speechless, huh? Walang kwenta. Mapanuyang saad niya pagkuway kinuhang palapulsuhan ng asawa. Lagot ka sa akin bukas. Galit nitong sabi ng tapunan ng tingin ng sekretarya. Patay na. Nasapo na lamang ni Melissa ang noo bago sumunod sa kaibigang hinila na ng asawa nito. Halalagot ako. Sana lang hindi ako mawalan ng trabaho. Namomroblemang saan niya nang pumasok ng mag-asawa sa limousine ng kanyang boss.
Lord, wag naman po sanang maisip ng boss ko na tanggalin ako sa serbisyo. Lord, 3 pa po pinag-aaral ko kaya hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho. Pikit matang usal niya pa. Minabuti na lang ni Melissa ang umuwi. Wala ka bang number sa akin at hindi mo man lang naisip na magpaalam? Parang wala kang asawa. Galit na tanong ni Steve kay Caroline ang itabi niyang sasakyan. Hindi niya ito tinitignan dahil kapag sinalubong niyang nangungusap nitong mga mata, ay bakali pa rin ang hangin ng sama ng loob na nararamdaman niya rito. Dahil sa ginawa nitong pag-alis nang hindi man lang nag-aabiso sa kanya. Gusto mo na naman bang balikan ng walang kwentang lalaki na yon? Magsabi ka lang at palalayain na kita. Mabigat sa loob niya pang sabi. Steve, coincidence lang naman yung nangyari eh. Hindi ko alam na siyang owner ng shop na yon. Pilit niyang pagpapaintindi rito. Tsaka bakit ka ba galit na galit? Kung makaasa ka para kang nagsiselos na mister gayong wala naman tayong relasyon. Pinapaasa mo lang ako eh. Panay kang bigay ng motibo pero hindi mo naman magawang panindigan. Mag-asawa nga tayo sa papel. Oo. Ngunit nasabi mo na ba na mahal mo ko? Diba hindi? Dahil ang tingin mo lang sa akin ina ng anak mo. Isa lang akong display sa'yo. Puno ng hinanakit niyang sabi. Marahas niyang pinawi ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Wala kang masabi kasi totoo. Sabi ko na eh, darating ang araw na masasaktan ako. Nagkamali ako ng akala. Umaasa lang talaga ako. Ang sakit, Steve. Ang sakit dahil ako lang yung nagbibigay ng buong porsyento ng pagmamahal. Samantalang ikaw panay ka lang tanggap. Pinapaasa mo lang ako eh. Luha ang anya pa. Caroline, nagsiselos ako. Mahina niyang usal, kasabay ng pagsalubong niya sa malungkot nitong mga mata. Ano? Nagugustuhang tanong sa kanya ni Caroline. I get jealous when someone else has your attention. And it's not even because I'm needy or insecure. I just don't want someone else to realize how amazing you are. And for them to steal you away from me, I just really don't want to lose you to someone else. You mean so much to me. I'm sorry if I made you feel unloved. Mahal kita, Caroline. Mahal na mahal kita to the point na nagawa ko pang lagyan ng GPS sa mga designer clothes na bigay sa'yo ni Mom. Maging ang cellphone mo para lang mabantayan kita kahit na nasa malayo ko. Mula sa pusong pagtatapat niya sa tunay na nadarama. Talaga? Mahal mo ko? Mahal mo ko kahit na hindi ko nagawang lamangan o kahit na pantayan man lang ang itsura ng mga exes mo? Parang bata niyang tanong. Nasa tono niyang insecurity sa sarili. Ginagap ni Steve ang kanyang kamay, tsaka sa kanya matamis na ngumiti. Naipikit niya na lang ang mga mata ng tiyuin nito ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. I choose you with my heart, not with my eyes. You're the most beautiful woman I've ever seen. You're beautiful inside and out. That's why I love you with all my heart. Hindi mo dapat na ikukumpara o binababa ang sarili mo dahil lamang na lamang ka sa kanila. I love you so much, Caroline. And I'm so sorry for being dumb. Hinaplos niya ang pisngi ng naluluhanan ng mga asawa, tsaka tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Dinala niya ang kamay ni Caroline sa leeg upang mas mapalalim pa ang matamis na halik na kanilang pinagsasaluhan. Puno ng pagsuyo niyang inangkin ang labi ng asawa. Ninamnam nilang parehong masayang sandali. Ngayon ay malinaw na ang lahat sa kanila. Habol nilang hininga ng pawalan ng labi ng isa't isa. I love you. Magkapanabayang saan nilang nagpangiti rin sa kanila ng sabay. Marahang pinisil ni Steve ang tungki ng ilong ng asawa. Tsaka hinagka ng noon nito. Sayang yung outfit ko. Hindi man lang kami ni Melissa nakapag-bonding. Pagpaparinig niya kapag kuwan. Hindi naman yan masasayang, wife. Dahil meron tayong pupuntahan. Saan naman? It's a secret. Clue, nagsisimula sa letter D. Pili yung saan nito tsaka minaneho ng muli ang sasakyan. Date? Panghuhula niya na merong ngiti sa labi. Yes. Sagot nito na nagpalawak ng ngiti sa kanyang labi. We're going on a date. Saglit siya nitong tinapunan ng tingin, tsaka pinikitan ng isa nitong mata. Kinilig naman siya dahil doon.
Bakit walang ibang tao? Taka niyang tanong matapos nilang marating ang isang exclusive restaurant. Pinakiusapan ko kasi ang owner na kung maaari, wag na muna siyang tatanggap ng ibang customer maliban lang sa atin. Ganun ka kalakas sa owner? Gulat at inosente niyang tanong. Yup. Bakit? Kaano-ano mo ba siya? Let's just say na asawa ng isang katangi-tanging babae ang may-ari ng kainang to. Ha? Ang slow mo talagang mag-gets, wife. This restaurant is mine. Kaya nga sa Montes Delight. Diba, nasabi ko na sa'yo na maliban sa kumpanya, meron pa akong ilang mga negosyo. Ay, sinisira naman ng wife ang moment ko eh. Tara na nga. Malambing niyang sabi tsaka ito kinabig at tsaka dinala sa second floor kung saan naghihintay ang mga magulang, maging ang malalapit nilang kaibigan. Steve! Nanunubig ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanyang dinisenyohang paligid. Nasa gitna ang mga magulang ng asawa, karga ang kanilang anak. Naroroon din ang mga kaibigan ni Steve at ang pinakang kumuha ng atensyon niya, ang babaeng kamukhang-kamukha ng kanilang anak. She's Aurora, Rafael's biological mother. Ani Steve sa mahinang tono. They didn't know. Tayong tatlo lang nakakaalam. Kaya ko siya inimbitahan ay dahil gusto kong makita niyang ikalawang ina ng kanyang anak. Don't worry, wala siyang planong bawiin sa atin ang ating anak. Anya pa, kapag kuway lumuhod at kinuha sa bulsang singsing na binili isang buwan ang nakakalipas. Steve! Natutup niya ang kanyang bibig, kasabay ng pagtulo na ilang butil ng kanyang luha nang buksan nito ang maliit na kahon. Isang magandang singsing na merong diamanteng bato na nasa gitna ang bumungad sa kanyang mga mata. Napakaganda! Caroline Santiago Samonte. Gusto kong ayain ka muli. Pero sa pagkakataong to ay, sa simbahan tayo manunumpa ng ating pag-ibig. Marry me again, my beautiful and lovely wife. Madamdaming anya habang nakatitig sa mga mata ng pinakamamahal. Oo, Steve. Magpapakasal ulit ako sa'yo. I love you and thank you. Puno ng sayang sagot niya habang walang patid ang pagtulo ng kanyang luha. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Steve matapos tanggapin ng asawang kanyang alok na kasal dito. Dahan-dahan niyang isinuot sa palasingsingan nitong singsing at marahang pinatakan ng halik ang likod ng kamay nito. Tumayo siya at pinawi ang luhang bumasa sa maganda at maamong mukha ng pinakamamahal na asawa. Kapwang may ngiti sa kanyang mga labi nang muli nilang pagsaluhan ng matamis na halik. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang, lalo na mga taong malalapit sa kanila. Aurora, pwede ba kitang maimbitahan? Sa susunod na buwan na kasi ang kaarawan ni Rafaela. Magkakaroon ng selebrasyon sa bahay namin itong asawa ko. Pamilya at malalapit na tao lang ang mga bisita. Huwag ka sanang mawawala. Mahina niyang sabi nang mauna nang magpaalam ang mga malalapit na kaibigan ng asawa. Nagligpit na rin ang ilang staff dahil paalis na rin naman sila. Darating ako. Hindi ako mawawala sa unang selebrasyon ng kaarawan niya. Nakangiting pangako nito. Taos puso ako nagpapasalamat sa iyo, Ate Caroline. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Salamat sa pagsalo sa responsibilidad na dapat ay akong gumagawa. Pigil ang emosyong saad pa nito. Matamis siyang ngumiti tsaka ito tinapik ng marahan sa braso. Kapag may oras ka, maaari kang dumalaw-dalaw. Hindi namin siya ipagkakait sa'yo. Salamat ng sobra-sobra, Ate Caroline. Yumakap sa kanya si Aurora, kaya't niyakap niya rin ito pabalik ng merong ngiti sa labi. Nililibang naman ni Steve ang mga magulang upang hindi maistorbong dalawang babae na masinsinang nag-uusap. 10:00 na rin ng gabi nang tuluyan silang makauwi. Tulog na ang kanilang anak pagdating nila sa bahay, kaya't inihiganan nila ito sa kuna. Mas pinili nilang magsama na sa iisang silid, lalo't ikakasal na rin naman sila. Nagpaalam na muna si Steve na maglilinis ng katawan, habang si Caroline naman ay minabuting maghanda ng gatas, nang sa ganun ay madali niyang mapadede ang anak kapag nagising na ito. I'm done, maligo ka na rin, wife. Ako nang titingin-tingin sa anak natin. Ani Steve habang kumukuha ng damit sa walk-in closet.
Sige. Nakagat niyang ibabang labi ng mautal. Bakit ba ako kinakabahan? Tanong niya sa isipan habang humahakbang patungong banyo. Magkakaroon kaya ng intimate scene ngayong gabi? Hala, ready na ba ako? Isusuko ko na bang bataan? OMG, masusundan na kaya namin si Rafaela? Hindi niya maiwasang pamulahan sa dami ng katanungang naglalaro sa kanyang isipan. Ipinilig niya na lang ang ulo, tsaka sinimulang kuskusin ng maigi ang katawan. Kailangang malinis ako para hindi naman nakakahiya kung sakasakaling sakmalin niya ako. Kinikilig niyang usal habang panay ang kuskus ng panghilod sa porselanan niyang katawan. Hala siya, kiligin ba naman? Natatawa niyang anya, tsaka binuksan ng shower. Naiiling na lang siya sa kalokohang pinagsasasabi. Matapos maligo ay tinuyo niya na ron ang buhok. Wala siyang dalang pamalit, kaya't ang robang nasa estante ang pinangbalot niya sa katawan. Otomatikong nag-init ang kanyang magkabilang pisngi nang maghinang ang mga mata nila ng asawa. Hindi sa kanya nakaligtas ang ginawa nitong paglunok. Ang sexy ng Adam's apple nito. Tumayo mula sa pagkakaupo si Steve, kaya't bumungad sa kanyang maganda nitong katawan na natatakpan lang ng boxers nitong hapit na hapit. Nakagat niyang ibabang labi nang bumaba ang mga mata sa halimaw na nakatago sa loob noon. I love you, Caroline. I love you so much. Bulong nito sa tenga niya nang huminto sa harap niya. Mahal na mahal din kita, Steve. Anya't sinalubong ang nangungusap na mga mata ng asawa. Can I kiss you? Paghingi nito ng pahintulot. Hindi na siya sumagot. Tumingkayad na lamang siya at siya na ngumangkin sa labi nito. Ramdam niyang pagngiti ni Steve sa pagitan ng kanilang halik. Kinabig siya nito't dinala sa ibabaw ng kama. Doon ay ninamnam nilang tamis ng sandaling kanilang pinagsasaluhan. Magkadaop ang kanilang mga kamay nang abutin ng rurok. I'm sorry, wife. Masuyo niyang paghingi ng paumanhin sa asawa matapos itong biglain. Ungo lamang naging tugon ni Caroline. Napangiti siya nang mas isiniksik pa nitong sarili sa bisig niya. We're not yet done, wife. Anya tsaka ito muling siniil ng halik. Kung hindi pa nagising ang anak nila, hindi pa sana tatantanan ni Steve ang pinakamamahal na babae. Ako nang bahala sa anak natin. Matulog ka ng mahimbing mahal ko. Hinaplos niyang pisngi ng asawa bago bumangon. Isinuot niyang boxers tsaka tinimplahan ng nagugutom nilang anak. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa dumating na rin ang kaarawan ni Rafaela. Naroroon si Aurora kasamang mga magulang nito na walang kaalam-alam. Nakaharap na pala nila ang sariling apo. Are you okay, wife? Nag-aalalang tanong ni Steve sa asawa nang sundan ito sa banyo. Hinang-hina to matapos magduduwal. Panis na yata yung nakain ko. Nanghihinang saad ni Caroline nang alalayan siya ni Steve. Dinala siya ng asawa sa sarili nilang silid. Wala namang panis doon, wife, dahil mga bagong luto ang nakahain. Giit ni Steve. Hindi kaya dinadala mo nang naging bunga ng ilang gabing pag-iisa natin? Hula niyang nagpakunot sa noon ni Caroline dahil hindi pa nga pala siya dinadatnan, kaya't hindi imposible na mabuntis siya. Ibili mo ko ng piti nang malaman natin. Huwag mo munang ipagsasabi ng hindi sila malungkot kung sakaling mali ang hinala natin. Utos niyang kaagad namang sinunod ng nasasabik niyang asawa. Umalis si Steve at ilang minutong nawala. Pagbalik, ay dala na nito ang ipinabibili ni Caroline. Here, gamitin mo na kagad, wife. Excited niyang sabi tsaka ito inilalayang makapasok muli ng banyo. Labas ka na muna. Nakita ko naman na yan, wife. Kaya wala ka nang dapat na ikahiya. Lalabas ka ba o kakaltukan kita? Lalabas na nga po eh. Napapakamot ulong isinara niyang pinto ng banyo. Tsaka matyagang naghintay sa ibabalita ng asawa. Love, positive. Magiging ate na si Rafaela. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Matapos magkaroon ng dalawang guhit ang cute na pinatakan niya ng kanyang ihi. Oh goodness, wife. Thank you. Maingat siyang niyakap ni Steve at pinupog ng halik. Ibinalita nila sa mga magulang masayang balita.
kaya't napuno ng kagalakan ang malaking bahay ng mag-asawa. 2 buwan mahigit din ang naging paghahanda sa engrandeng kasalan. Masaya silang nanunumpa sa harapan ng altar at nangakong magsasama hanggang sa wakas. Lumipas pang maraming buwan at tuluyan ang isinilang ni Caroline ang kambal na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Identical twins sa mga anak nilang lalaki na pinangalanan nilang Sixto at Celestino. Sa paglipas ng mga taon, ay tuluyan nilang ipinagtapat ang totoong katauhan ng kanilang panganay. Ayon na rin sa hiling ng ina nitong nagtapos ng summa cum laude at kasalukuyang namamahala ng kumpanyang ipinamana ng ama. Wala namang naging komento ang kanilang mga magulang, bagkus ay napahanga pa nila ito. Bagaman sinabi na nila ang totoo, ay nanatili sa kanila ang panganay na ngayoy nasa 8 gulang na. Kinikilala, anak ka namin, kaya't hindi mo kailangang hilingin yan sa amin. Mahal na mahal ka namin ng mami mo, our dearest princess. Thanks, Dad. The best talaga kayo ni Mom. Mahigpit itong yumakap sa kanila. Sama din kami, group hug. Chorus na sabi nila Sixto at Celestino nang patakbong lumapit at yumakap sa kanila. Group hug! Sabay-sabay nilang sambit, kasabay ng pagkuha sa kanila ng larawan ng katulong na inutusan ni Steve. Napuno ng tawanan ng living room ng mansyon. Pinagsaluhan din nila kalaunan ng ipinahandang merienda ni Caroline. Ang tanging hiling na lamang nila sa puong may kapal ay ang kaligtasan ng buo nilang pamilya. Bukod dun ay wala na, dahil ang lahat ng hiling at mga pangarap nila sa buhay ay tuluyang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na siyang may likha. Wakas.